Dapat sinasabi ko sa inyo, ayun o, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Verse 5, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Kaya nakapaloob siya. Ano po, ayon sa konteksto. Bakit niya sinasabi yun? Kasi alam ng Panginoong Yesus na nandoon ang mga Pariseo at Saduceo na number 1 enemy ng Panginoong Yesus. At binabanggit niya yung may kinalaman dito kasi nababasa niya yung puso ng mga tao, alam niyang ipapapatay siya ng mga Pariseo, Saduceo at Eskriba. Ano po? Kaya sabi niya, namumuo pa lang yung galit, nababasa ko na. Namumuo pa lang yung galit. Pinapatay niyo na ako habang nagsasalita ako. So nakapaloob siya sa 10 utos. Exodus 20:12. Ito yung pag-ibig sa kapwa. Ano po? Igalang mo yung ama at ang iyong ina. Upang yung mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na binibigay sa iyo ng Panginoon ng Diyos. Sa mga kabataan, may utang tayo, no, sa ating mga magulang. Kaya kung gusto mong humaba ang iyong buhay, nakalagay naman sa talata, mamahalin mo ang iyong magulang. No, yung mga simpleng utos sa inyo, huwag kayong magagalit. Anak, pakikuha ng tsinelas ko. Si mami naman eh. Wag ano. No? Mga simple lang yun. Kasi, hindi habang panahon, nandiyan yung mga magulang natin. Darating ang panahon, biglang mawawala yan. Tapos pagka nawala na, ililibingin, mahal na mahal kita, mami, dati. Ay, sus. Eh, inuutusan ka nga eh. Simple yung utos eh, ayaw mo sundin. Diba? So, nakalagay yan sa Bible, pag-ibig sa kapwa. Igalang mo yung ama at ang iyong ina upang yung mga araw ay tumagal. Ayun o, umaba ang buhay. Sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Mahalin niyo sila. Dahil hindi habang panahon magkakasama kayo. Dadating ang panahon, lalayas kayo sa bahay. Mag-aasawa kayo, bihira niyo na mapupuntahan ang inyong mga magulang. Ano? Na kailangan, may time kayo na makipagkwentuhan. Share niyo naman sa mga sweldo niyo. Diba? Dumating ang panahon. Nasa bahay na lang yung mga yan, nakikinig ng balita. Yun na lang, matanda na eh. Yun na lang ang mundo nilang iniikutan. Nahihirap na sila lumakad. So yung paggalang sa ama at ina, napakahalagang bagay na sangkap sa isang pagiging Kristiyano. 13, huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Diba? Puro pag-ibig sa kapwa yan. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Kasi kung mahal mo ang kapwa mo, hindi mo papatayin, hindi mo papalunya, hindi ka magnanakaw, hindi ka magbibintang. Ano ba? Pag tinignan natin yung pinaka-ending, yung dulo nito, ayan o, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. Hindi ang kanyang aliping lalaki o babae, yung mga servants niya. Huwag mong kukuhain. Hindi ang kanyang baka, ang kanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Hindi ang kanyang asno. Yung naka-highlights o, anumang bagay. Yun. Kung iniibig mo yung iyong kapwa, anumang bagay ng iyong kapwa, ay hindi mo siya gagawan ng masama. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long. Ayan o. Upon the land is the Lord thy God giveth thee. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Ito yung sinasabing, narinig ninyong sinasabi nung una. Diba? May kinalaman sa pag-ibig sa kapwa. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Thou shalt not covet thy neighbor's house. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maiden servant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. So maliwanag yan. Some scholars believe that Jesus is only talking about lusting after another's wife. Kasi may yung context nito, ano po, kaya sinasabi ng Panginoong Yesus yun na huwag kang mangakalo niya. Ang tinutukoy niya dito, doon sa may mga relasyon ng mag-asawa. Ang context naman ito sa 5:27 to 30 tayo, no? Sa 32. Dapat sinasabi sa inyo ng sino mang lalaki na iwalay ang kanyang asawa, liliban na lamang
Kung sa pakikiapid ang dahil ay siya sa kanya nagbigay ng kadahilanan ng pangangalo niya. At ang sinong mag-asawa sa kanya kung naghiwalay na siya ay nagkakasala ng pangangalo niya. So tinutukoy yung may asawang relasyon ng mag-asawa. Ano po? Kung hindi kayang magawa o iwasan ang pangangalan niya, ay nagbigay din ng halimbawa si Jesus sa kanyang mga tagasunod. Pwede kasi sa kanyang may sumagot na, hindi, mahirap yan eh. Hindi namin kaya yan. Masarap kaya mga ano niya. Kaya parang ganon. Kung hindi kaya, ano yung isang halimbawa? Kaya kung ang kanang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Aray nako. At nagkaganon. Bakit? May kinalaman to sa mata. Di ba? Last. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang parte ng iyong katawan kaysa sa buo ang katawan mo, pero itatapon ka naman sa impyerno. Ito lang yung may defect eh. Yung mata ko lang ang mahilig magtitingin eh. Dukutin mo na lang. Nabasa ito ng mga nag-i-interpret ng Bible, ay papadukot ng mata. Tingnan natin ano ba? If your right eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you. For it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. Mata yun. Ito naman, yung murder o pagnanakaw, di ba? Sabi, huwag mong iimbutin. At kung ang kanang kamay mo, kanina mata, ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Yung mata, dukitin, itapon. Ito ikaw, lagi ka nanonood ng board. Yan. Yan ba? Utos daw eh. Mas mabuti pang mawala ng isang parte ng katawan kaysa sa buwang katawan mo, pero itatapon ka naman sa impyerno. Ano yun? Ba't ganun yung salita? And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It's better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. Ito lang yung may defecto, okay na maging bulag at is maliligtas naman yung katawan lupa ko. Kasi ito nagpapasama eh. Ito naman, nakaw to ng nakaw, nangakamit niya to, nanghihipo ito, putulin ko na lang to. Dahil ito naman laging may kasalanan, may matitira pa sa akin isang kamay. Ganon yung interpretasyon ng iba, ginawang literal. Wait lang, hindi ito literal. Ano po? Tumalakay tayo sa Revelation. Ang Revelation ay punong-puno ng tayutay. Pinag-aaralan to ng mga kids. Ano yung tayutay? Diba? Mga uri ng tayutay at mga halimbawa. Presto sa mga estudyante o figures of speech. Nakapaloob dyan yung simile, metaphor, personification, alliteration, onomatopoeia, hyperbole at idioms. Yung mga idiomatic expression na kalapating mababa ang lipad. Ano yun? Diba? Babae na may mababang uri ng trabaho. Pero hindi literal na, o yung kalapati ang babang lipad. Hindi ganun. So ganun yung ipinapakita doon sa talata na dudukutin daw yung mata, puputulin yung kamay. Hindi po siya literal. Ano? Yan ang ginagamit ng mga literary devices para ang isang pangungusap ay maging maganda. So alin dito, yung tinatawag na dukutin yung mata, putulin yung kamay. Alin dyan? Paano natin marirecognize yun? Yun po ay hyperbole. Bakit? Kasi masyadong exage yung salita. Exaggerated. Yung hyperbole na tayutay uses exaggeration to enhance a story. Example, I'm so hungry, I could eat you. Ay, makakain mo ba yan? Sige nga. Literal. Kakagatin kita, kakagatin. Ganon? Hindi. Ibig sabihin ng gutom na ako. Makamakain kita. Parang ganon. Kaya, titingnan natin yung watch out do sa mga readers ng Bible na baka ito yung figures of speech tas ginagawa nating literal, marurong interpret. Ano? Hyperbole o exaggerasyon o pagmamalabis. Madali lang ang pagpapaliwanag ni Webster tungkol sa tayutay na ito. Exaggeration for effect, not to be taken literally. Huwag mong iisipin na literal yun. Kasi nakalagay sa batas ng Panginoong Hesus nagkasalimat ako, dudukutin ko, nagkasali, puputulin ko. Sasamba ka ngayon, wala kang mata.